Tayo po'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat may kalayaan pa tayong magkatipon para sa pagsamba sa pamagitan ng pananalangin na alam natin ngayon ang ating bansa medyo nagkakagulo na at nagsisimula na magtipon ng mga tao sa EDSA at maaring ito na yung simula na naman ng people power dahil po saan? Kawalang kasiyahan talaga sa buhay. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat taglay natin ang kasiyahan ito at kailangan natin na bigyan pa natin ng lalim na pagkaunawa ano tong kaligayahan natin sa Diyos. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Psalms chapter 37. Psalms 37 at ating babasahin ang verse 1 hanggang 5 lamang. Ganito ang sabi: Huwag kang mabalisa dahil sa masasama. Huwag kang managhili sa mga masama ang gawa, sapagkat gaya ng damo, sila'y dagling maglalaho, gaya ng luntiang halaman, sila'y matutuyo. Magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng kabutihan upang ikaw ay makapanirahan sa lupain at magtamasa ng katiwasayan. Sa Panginoon, ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y ibibigay niya. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya at siya'y gagawa. Focus tayo sa verse 4, mga kapatid. Nang sabi, sa Panginoon ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y ibibigay niya. Now, magulo po ang ating bansa ngayon, pero salamat po sapagkat iba na ang may kasiyahan sa Diyos. Yun po yung ating paksa ngayon. Ang ating pong mensahe, iba na ang may kasiyahan o kakontentuhan sa Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa gabing ito sapagkat nasa amin ang kalayaan upang dumulog sa inyo sa pamaraan ng panalangin. Na kami mapalapit sa inyo, ang aming relasyon ay mapatibay sa inyo sa daan ng pananalangin ito. At nagpapasalamat kami sa inyo mga salita sapagkat kino-confirm ninyo, Ama, ang mga biyayang natanggap namin, lalo na po ang kakontentuhan o kasiyahan sa inyo. Nawa, palaguin niyo pa ang aming pong kaalaman, pagkaunawa sa kakontentuhan ito, kasiyahan sa pamagitan ng mga talata na aming pong pag-aaralan ngayong gabi. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, ang kagalakan at pagpapala ng isang buhay ay nakaugat sa kasiyahan o kakontentuhan sa Diyos. Kung wala tayong ugat o wala tayong living bond sa ating Panginoon, hindi natin matatanggap o maranasan ang kasiyahan o kakontentuhan sa Diyos. Now, ang salmong ito'y nilikha o sinulat ni Haring David sa panahon na ang Israelites ay nasa hamon ng lipunan. Nakita nilang lipunan. Tulad natin, nakikita natin ngayon ang lipunan. At ang lipunan sa panahong ito, mga kapatid, ang mga masasamang tao ay sumasagana. Sila pa yung yumayaman at nagkakaroon ng kapangyarihan. Samantalang ang mga matutuwid ay nakikipagbaka. Sa anong paraan sila nakikipagbaka rito, mga kapatid? Nakikipagbaka sila sa inggit at selos sa mga mayayaman o masasama na umuunlad at yumayaman. Itong kalagayan ng salmong ito. Kaya si David, nagnilay siya sa kanyang karanasan sa kabutihan ng Diyos. At isinulat niya ang salmong ito, 37, upang ipayo doon sa mga matutuwid o sa matatapat na huwag silang mainggit sa mga masasama na umuunlad. Ang layunin ng salmong ito ay upang maiwasan ng mga matutuwid ang pagkainggit. Sa ating panahon din ngayon, ang mundo ay tumitingin sila sa iba't ibang kakontentuhan sa buhay tulad ng pagtitiwala sa mga politics, yumayaman yung mga opisyal
At maraming naiinggit, even Christians, even mga matutuwid na tao ay naiinggit sa politiko. Maraming din naman mga tao na nag-i-enjoy sila sa mga games, sa mga gadgets, sa cellphone, o di kaya nanonood sila ng mga sine, mga Netflix na yan, yun ang kasiyahan nila, o di kaya sila ay nanonood din sa mga concerts. At dahil hanap nila ang kasiyahan. At kontento sila ron. Pero kaiba ang kakontentuhan ng Diyos. Iba ang kakontentuhan ng Diyos para sa kanyang mga tao. At itong Psalms 37 verse 4 ay nag-provide sa atin ng copy, ng kopya sa tunay na kasiyahan o kakontentuhan sa ating buhay. At tignan natin ang tatlong kopyang ito na ating makikita sa verse 4 lamang. Ganito ang sabi. Ang unang kopya ay ang panawagan. Yun yung panawagan. Ang sabi po sa ating teksto, sa Panginoon ikaw ay magpakaligaya. Yan po'y panawagan sa lahat, panawagang magpakaligaya sa Panginoon. Ano ba ang ibig sabihin, delight yourself in the Lord, o magpakaligaya kayo sa Panginoon? Ang ibig sabihin niyan, katagpuin natin ang kagalakan ng Panginoon sa kanyang katangian, katagpuin natin ang presensya ng Panginoon, at katagpuin natin ang kagalakan sa salita ng Diyos. At yan po ay napakaganda sapagkat yan po ay ginagawa natin. Ang sabi nga sa Psalms 119 verse 16, ako'y magagalak sa iyong mga tuntunin, hindi ka kalilimutan ng ang iyong salita. Dito tayo dapat magkaroon ng kagalakan ng ating kasiyahan sa Diyos, sa kanyang katangian, sa kanyang mga salita at presensya. So yung unang paglapit natin sa Diyos upang tayo po ay magkaroon ng kasiyahan ay yung tayo po ay nakikigalak sa kanyang presensya, sa kanyang salita, kaysa tayo po ay dumulog o sumama sa sanlibutan o gawa o kasiyahan ng sanlibutan. Romans 12 verse 2, ang sabi roon, magbago na kayo ng pag-iisip, huwag kayong makiayon sa sanlibutan. Bakit po? Hindi po totoong kakontentuhan at kasiyahan ang kanilang mararanasan. Na may mga madali o practical na paraan upang tayo ay magkaroon ng kakontentuhan o kasiyahan sa Diyos. Tatlo lamang ang mga practical ways para tayo ay makontento. Number 1, worship and praise. Yun ang pinakamaganda sa atin, ang sumamba at magpuri sa ating Diyos. Sapagkat habang tayo ay sumasamba sa Kanya at nagpupuri, nadidelight ang ating puso. Ang sabi nga sa Psalms 100 verse 2, ganito ang sabi, maglingkod kayo sa Panginoon na may kagalakan. Magsilapit kayo sa Kanyang harapan na may awitan. Sa ating paglapit, ito'y pagsamba. Kaya napakasarap ang sumamba sapagkat sa pagitan ng ating papuring awit, tayo'y nadidelight. Tayo po'y nasisiyahan sa Kanya. At sa salita naman, ang sabi sa Psalms chapter 1 verse 2, kailangan tayong madelight, masiyahan sa Kanyang salita. Bulay-bulayin natin to araw at gabi upang tayo maging tulad ng isang puno na nagbubunga sa lahat ng kapanahunan. Hindi natutuyuan. Lahat ng panahon ng pamumunga ay talagang tayo ay mamumunga. At higit sa lahat, ang mabuhay sa pagtalima sa Diyos o pagsunod sa ating Panginoon. Itong kanyang panawagan, John 14:15, ang sabi ni Jesus Christ, sino mang nagtataglay ng aking salita at tinutupad ito, sila yung mga umiibig sa akin. Kaya kung tayo po ay nasisiyahan sa pamagitan ng panawagan ng ating Panginoon na magpakaligaya tayo sa Diyos, alam nyo, kung tayo po ay laging nadidelight sa ating Panginoon, sa pagsamba, sa pagpupuri, sa pakikinig ng salita ng Diyos, pagninilay ng salita ng Panginoon, binabago ang puso natin. Yung pag-delight natin sa Panginoon, nababago ang puso natin. Nalalayo tayo sa kasiyahang panawagan ng sanlibutan.
Sapagkat ito yung pag-cultivate, no? Pag-cultivate, ano ba sa Tagalog niyan? Pag-cultivate ng ating puso. Sa Bisaya, paghambok man ano, paghambok, paglinang, no? Paglilinang ng ating pasasalamat sa Diyos. At sa ating pasasalamat sa Diyos, alam natin tayo po ay napagpapala sa Kanya. So yung unang kopya na sinasabi rito, implied dito sa ating text, ay ang kopya ng panawagan. Laging nananawagan ng Diyos, delight yourself in the Lord. Hindi sa sanlibutan, kundi sa ating Panginoon. Ikalawang kopya ay ang pangako. Ang sabi po, ang pangako rito, at ang mga nasa ng iyong puso, sa iyo'y ibibigay niya. So mayroon tong pangako. Sapagkat Diyos ang bukal ng totoong fulfillment sa ating buhay. Siya ang yung fountain, ang bukal, ang pinagmumulan ng ating kakontentuhan. Yung maling desires, maling hangarin, ito ay nagdadala sa atin tungo sa disappointment sa buhay natin. Madi-disappoint lamang tayo. Gaya nga na sinabi ni James sa kanyang sulat, James 4:3, kayo'y humingi at hindi tumatanggap, sapagkat humihiling kayo sa masamang dahilan upang gugulin ninyo ito sa inyong mga kalayawan. So nabibigo talaga kapag maling desire sa puso natin, instead of delighting ourselves to God, mabibigo tayo, ang sabi ni Santiago. So nagbibigay ang Diyos ng pinakamabuti para sa atin bilang kanyang anak. Sabi nga sa turo ng Panginoon sa Matthew 7, ang sabi niya, kung ang inyong ama na makasalanan ay nagbibigay ng mabuti sa inyo bilang anak, gaano pa kaya ang Diyos nagbibigay siya ng banal na espiritu para sa inyo? Kaya ang hangarin ng Panginoon sa ating pag-delight sa Kanya ay ibigay sa atin ang pinaka-the best. Siya ang source ng ating fulfillment. At hindi lamang siya ang source ng ating fulfillment, Diyos din ang nakakaunawa ng desires ng ating mga puso. Desire dyan, ang ibang sabi nga sa Living Bible, the secret prayer of your heart. Delight yourself in the Lord and He will give you the secret prayers of your heart. Sa NASB, delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Diyos lamang ang nakakaunawa ng ating mga hangarin. At yung hangarin natin na mag-delight sa Kanya, ito ay makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Philippians chapter 2 verse 13, ganito ang sabi, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais, maging sa desire, at sa paggawa para sa Kanyang mabuting kalooban. See? So yun ang pinakamaganda, mga kapatid. Kailangan natin tanggapin yung pangalawang kopya, which is ang pangako ng Panginoon. Ang mga hangarin natin ay sumasalamin sa mga layunin ng kaluwalhatian ng Diyos. Dapat ang hangad natin is to delight in God. Kailangan tayo po ay masiyahan sa Kanya. Example po ng mga kalagayang katuparang desire sa Bible, like for example, si Abraham, desire niyang magkaroon ng anak. Matanda na siya, 100 years old na. At si Sarah is 90 years old. Pero hindi siya binigo ng Panginoon. Because he delight himself in the Lord. Maging si Hannah. Si Hannah na walang anak, pinagtatawanan siya ni Penina. Dahil si Penina ay may mga anak, pero si Hannah baog. Nakakahiya sa panahong yun. Pero she desired. She prayed. At pinagkaloob sa kanya si Samuel. At dahil naman sa kanyang pagpapasalamat sa Diyos na dininig ang kanyang panalangin, inihandog niya rin si Samuel sa Panginoon. Wow, napakaganda pong bagay
na ito'y mangyari din sa atin. Kung tayo po nais nating ma-delight sa Panginoon, unang-una, yung binigay na listahan o kopya ay ang panawagan at pangalawa ay ang pangako. Then pangatlo, ang kopya ay ang kahinatnan. Anong kahinatnan nito? Psalms 37 verse 4 pa rin. Sa Panginoon, ikaw ay pakaligaya. Anong kahinatnan? At ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y ibibigay. Ang kahinatnan diyan, ibibigay talaga ng Panginoon yung desire ng ating puso. Kung ang ating buhay ay nakasentro sa Diyos, mayroon tayong kapayapaan sa gitna ng mga hamon. Tulad nito mga Israelite, inggit na inggit sila sa mga yumayaman na mga bansa o mga unbelievers, mga wicked. At sa ating panahon din, mga tao ay naiinggit sa pagbiglaang yaman ng mga nasa gobyerno. 3 buwan pa lang nanungkulan, billionaire na agad. At ang mga sasakyan ay nagkakalaga ng 8 million. Grabe. Kaya marami po ang mga naiinggit. So, dapat panawagan ng Panginoon, ibibigay niya sa atin ang kanyang pangako. So, alisin natin ang inggit sa puso. Kung mayroon man tayong kinainggitan sa ating buhay ngayon, dapat tayong magalak na mayroon tayong Diyos na nakakabasa ng ating desire. Sapagat ang pagkagalakan sa Panginoon ay nagbibigay sa atin ng stability and peace. Yung kagalakan natin sa Panginoon kahit wala tayo, tulad ng sa mundo, ito'y nagbibigay sa atin ng katatagan at kapayapaan. Sabi nga sa Isaiah 26 verse 3, iyong ingatan siya sa ganap na kapayapaan ng pag-iisip ay nananatili sa iyo sapagkat siya ay nagtitiwala sa inyo. So ang isang tao ang pag-iisip nananatili sa Diyos dahil siya ay nagtitiwala, iingatan siya sa magitan ng kapayapaan ng Diyos. May mga puso po na inaapawan ng kagalakan at yun ang mga taong wala po namang inggit sa puso sa mga pag-unlad ng mga makasalanan. Ang kagalakan natin ay laging nakaugat sa Diyos. Laging nakaugat sa Diyos ang kagalakan, hindi sa material things. At hindi ito matitinag, yung kagalakang ito, anumang circumstansyang dumarating sa atin, sapagkat tayo nakaugat sa isang matibay na bato na hindi mauga magpakilanman. So ang magalaking Kristiyano ay nakapag-aakay din ng iba. Diba? Matthew 5 verse 16. Sabi, you are the light of the world. Ipakita ninyo, ipahayag ninyo inyong liwanag at ang mga tao ay madadala natin sa Kanya. Magiging liwanag tayo. So, kailangan natin, una, yung panawagan, gawin natin. Actually, yan ay utos. Magpakaligay tayo sa Panginoon at hindi sa mundo. Sapagkat may pangako at mayroong ibubunga o mayroong kahihinatnan. So pag nilayan nating mabuti, ang tunay na kasiyahan ay nasa Diyos lamang. Suriin ang ating puso kapag mayroon tayong inggit, mayroon tayong selo sa iba. Suriin natin. Saan tayo nakatutok ang ating kasiyahan? Sa bagay ba? Sa tao ba? Sa kahusayan ba? O sa Diyos? Kung sa Diyos, hindi tayo matitinag, ano man ang dumating sa atin. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito sapagkat muli niyong pinatibay ang aming pong pagtitiwala sa inyo na kailangan lamang naming tumugon sa iyo pong panawagan na kami magpakaligaya sa inyo sapagkat ipagkakaloob ninyo ang nasa ng inyong mga tao. Nawa, sa gabing ito, Panginoon, maipanalangin namin ang mga tao, mga kapatiran, na maaaring sumasama ngayon sa rally,
na hindi ang politika, hindi ang pinagmamalaki ng mundo at kapangyarihan mundo ang totoo naming kakontentuhan at kasiyahan, kundi ang manatili sa inyo, sa inyong katangian, sa iyong presensya, at sa iyong mga salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.